as a citizen of the Republic, alam ko yung tama't mali. At nasasabi ko ngayon, mali ka. Tatakbo-takbo ka, 31 million boto mo, hindi ka magpatakbo ng bansa. Tapos nun, may mga issue sa'yo, hindi mo sagutin. Mr. BBM, advice lang. As a citizen of the Republic, as somebody na mas siguro naman na nakipaglaban ako sa NPA, kayo hindi no? Kahit papano, mas mataas ang pinag-aralan ko sa'yo. Now, ang advice ko lang, huwag mo sabing mayabang ako. Hindi ako mayabang, meron lang akong paninindigan. Alam ko yung tama't mali. At nasasabi ko ngayon, mali ka. Tatakbo-takbo ka, 31 million boto mo, hindi ka magpatakbo ng bansa. Tapos nun, may mga issue sa'yo, hindi mo sagutin. Anong kang klase? Sinasabi ko nga huwag niyong sasagutin ang taong bayan ng puwersa. Huwag niyong sasagutin ang taong bayan na mayabang pa kayo. Magpakumbaba kayo. Yun, magpakumbaba kayo. Para hindi mga Pilipino Magpakumbaba kayo. May problema kayo Kayo may sayad. Kayo may problema. Taong bayan, wala kaming walang diferensya kami. Tapos kung ano papadala ninyong mga troll at saka mga hinayupak yun ang pinapakita niyo ugali ninyo ako, masama yung loob ko kasi pinapakita niyo nagkamali ako. At ganun din ang iniisip ng mga tao ngayon. Nagkamali kami. Hindi dapat ganun ngayon, binibigyan kayo ng pagkakataon. Anong ginagawa nyo? Wala ang akin, advice. Kausapin mo si speaker, pinsan mo. Kausapin mo. Sabi mo mag-resign siya. Because the destabilization is coming from where? Taong bayan? Sa akin? Kay Makanas? Kay doon sa abroad? Kay Maharlika? O kay SAS? O kay Atty. Trix? O kung kanino man? Sa mga Duterte? Hindi. Sa inyo, Congress. Sa Congress. Sa pinsan mo. Sila nagde-destabilize. Sino bang may issue rito? Nananahimik kami. Nagrereklamo kami, mataas ang bigas. Nagrereklamo kami, mataas ang sibuyas. Mataas lahat, mataas. Tapos makakarinig kami yung pera, liquidation by ek-ek, walang resibo. Yun, hindi pa, bingi ba kayo? Hindi nyo ba natidinig ang tao? Senate, Congress, sagutin nyo yun. Ang dami yung mga salag-salag na ganyan, ang dami niyo yung mga nire-railroad yung issue Ang issue, isang issue, liquidation by certification. Ilang taon na yan, 2011 pa. Ano na ngayon, 2024. No? Noong 2011, inadapt nyo the existing system, which means it dates back further. Na ang bawat isang senator, ang bawat isang congressman, may sayad, may problema kayo sa pera ng taong bayan. Doon kami nagagalit. Hindi nyo ba naintindihan yon? Hindi nyo naintindihan? Dapat, ang style dyan, magpakumbaba na lang kayo. Pero doon na muna ako kay BBM. Kausapin mo yung kapatid mo, yung pinsan mo. Kausapin mo yung pinsan mo. Wag mo na siyang suportahan bilang speaker at sabihin mo, you will support an initiative na tanggalin siya as Speaker of the House. Advice lang. Brotherly advice lang sa'yo. I'm trying to save you. No? I'm trying to save you. Kasi pagka hindi, you really will go down. Hinahayaan mo Hinahayaan mo. Sabihan mo yung asawa mo, wag ka munang makialam. Dear, honey, darling, sweetheart, wag ka muna makikialam. Mamalasing ka sa akin. Wag ka muna makialam. Alam ko, under ako sa iyo. Pero this time, wag ka muna makialam. Tigre muna ako. Hindi ako kuting. Binoto ako ng taong bayan and it is my duty and responsibility. So, yung drugs, deny mo as far as you want. Magpa-drug test ka para mawala yung issue, di ba? Kung meron talagang video, yari, good luck. Kaya nga,
Ang isa pa yung you pull off a Gloria Arroyo. I am sorry. Noon, meron akong bisyo, naggaganyan ako kasi na-depress ako eh. Pero nung na-presidente na ako, hindi na. O, diba? Maintindihan ka ng tao eh. In my moment of weakness, people of the Philippines, in my moment of weakness, nung ako'y nagkaroon ng reklamo sa COMELEC, nung natalo ko, na sinasabing natalo ko as VP, gumanon ako. Noon yun. Pero ngayon presidente na ako, hindi na. Talagang incompetent lang ako. Incompetent lang ako na wala ako lagi. Nasaan ang Pangulo? Yung ganun ba? Ay, nako. Hindi, pa-drug test ka nga. Oh, tapos yun, speaker, dalawa lang yun na. Dalawa lang. Meron pa. Speaker Romualdez, sabihin mo, resign ka na lang. Pinsan, resign ka na. Wala, hindi pwede yung binabanat mo eh. Si Inday Sara tinitira na eh. Hindi pwede. Si Inday Sara hanggang katapusan yan. Hanggang ano yan. Yung ganun ba. Depensahan mo yung vice president mo. Yung second in command. Okay. Otherwise, wala mangyayari sa'yo. Pangatlo, be presidentiable. Be a Filipino. Wag mong itatrato yung mga taong bumoto sa'yo kagaya ko. Huwag mo itatrato na kalaban. Hindi, kakampi. Kakampi. Kasi ayaw namin na iwanan mo ang Malacanang as the worst president ever and as the person who bungled the chance given to him, 31 million Filipinos, bungled the chance, yung sinayang yung pagkakataon na itaguyod ang pangalang Marcos na tatatak sa utak ng lahat ng Pilipino forever and ever sa history ng taong bayan na ang Marcos ay magaling na pamilya. Anong ginagawa mo?